We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag gamalem, maya pagat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Nagsimula ng maningil ang mga tsuper ng dagdag na pisong pasahe matapos na ipatupad ang provisional fare increase sa mga traditional at modern jeepney sa bansa. Para yatid ang detalye, may live report si Russell Simorio. Russell? Chris, para sa ilang tsuper, malaking bagay na sa kanila. Ito nga ang ipinatupad na 1 peso provisional fare increase. Pero para sa ilang mga mananakay na maliit lamang ang kanilang kita, malaking pasanin na sa kanila itong taas pasahe. Ganado sa pamamasada ang jeepney driver na si Philip mula Mabalacat City, Pampanga. Epektibo na kasi ang 1 peso provisional fare increase na inaprubahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para sa mga traditional at modern jeepney. Masaya naman, sir. Bakit po? Siyempre, malaking tulong rin para sa amin yan, sir. Kahit kasi ngayon, yung gas, medyo tumaas rin konti. Kaya salamat rin kami sa LTFRB. Magkakaiba naman ang reaksyon dito ng mga mananakay. Okay lang naman siya, lalo na sa mga driver na rin siguro, parang tulong na rin sa kanila. Hindi naman masyadong ganun kabigat ang pisong dagdag. Dapat po dahan-dahan yung pagtaas ng mga bilihin at saka pamasahe. Kasi tumataas din po si mga bilihin. Tapos yung kinikita din namin pang-araw-araw, hindi rin sumasapat. Masaya ang mga transport group kabilang ang Autopro Pangasinan sa provisional fare increase. Pero sa mga susunod na mga siguro kung magkakaroon rin ng hihil pa kami. Wala nang succeeding increase. Basta add-on na lang sila ng piso pagdating nila sa destination nila. Samantala, epektibo bukas ang big time rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Mahigit 3 piso ang inaasahang tapyas sa kada litro ng gasolina. Halos 3 piso ang bawas presyo sa diesel, habang 2 piso ang rollback sa kerosene. Chris, alinsunod sa LTFRB, nasa 13 pesos na ang minimum na pasahe sa mga traditional jeepney, habang 15 pesos naman ang minimum na pasahe sa mga modern jeepney. Hindi na raw kinakailangan na kumuha pa ng fare matrix para nga ipatupad ito nga ang taas pasahe sa mga modern at traditional jeepney. Yan muna latest. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, Russell Simorio. Naitala naman sa ilang paaralan sa Dagupan City ang sabay-sabay na pagkakatrangkaso ng mga mag-aaral at guro. Narito ang report. 2 sa kindergarten pupil ni Teacher Annaliza ang hindi pumasok sa eskwela. Meron kasi silang trangkaso. Samantala sa classroom naman na ito ng grade 6, 5 mag-aaral ang absent dahil din sa trangkaso. Sa kabuuan, mula sa pangkalahatang section ng grade 6 ng Pantal Elementary School, 12 learner ang may sakit ng trangkaso. Sabi nga naman ng DOH, panahon ngayon ng mga flu-like symptoms, dahil na rin sa pabagong panahon, maya't maya, napakainit, tas biglang uulan sa gabi. Lalo na pag sa hapon, yung oras ng uwian ng mga bata, biglang bubuhos yung ulan. Hindi lamang daw mga learner ang nagkakasakit, may ilang guro na rin umano ang nagkakatrangkaso. Sa ngayon, isa na lang yung teacher, yung nagsabi na may trangkaso na kaya hindi nakapasok ngayong araw.
kasama niya yung dalawa niyang anak. Apektado ang attendance ng mga learner dahil sa pagkakasakit. Pero ipinatutupad naman daw ang modular learning para sila'y makahabol sa klase. Ayon naman sa health authorities, humihina ang immune system lalo na kapag malamig ang panahon. Madali ring maipasa ang virus kapag magkakasama sa iisang pasilidad. Kapag ang isang tao po na may virus or bacteria na nagdudulot ng influenza ay bumahing o kaya umubo po, naglalabas po siya ng respiratory droplets na maaaring malanghap ng ibang tao at doon po sila mai-infect. Pwede rin po na makuha ang influenza sa pamamagitan ng paghawak sa mga gamit na kontaminado ng respiratory droplets mula po dun sa ating pasyente. So napaka-importante po na naka-isolate po yung ating mga pasyente. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Mga kapuso, isang bagyo at isang low-pressure area ang minomonitor ngayon sa silangan ng Philippine Area of Responsibility. Ang LPA ay huling namataan 1,405 kilometers east of Eastern Visayas. Sabi ng Pag-asa, mababa pa ang tsansa nitong maging bagyo pero posible itong pumasok sa PAR bukas. Halos katabi nito ang bagyong may international name na Bolaven na nasa 2,830 kilometers east of Eastern Visayas. Mababa naman ang tsansa nitong pumasok sa PAR ayon sa Pag-asa. Habang lumalapit sa loob ng PAR, nakakaapekto na ang trough ng LPA sa ilang bahagi ng bansa. Posible ring magpaulan ang localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng mga kalat-kalat na ulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, kasama riyan ang Ilocos Region, Pangasinan, Zambales, Bataan at ilang bahagi ng Cagayan Valley. Bahagya naman itong mababawasan pagsapit ng gabi. Posible ring ulanin ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ilang OFWs na natubong Pangasinan nangangamba sa kanilang seguridad dahil sa muling nabuhay na giyera sa pagitan ng Israel at grupong Hamas. Narito ang exclusive report ni Russell Simorio. Nangangamba ang ilang overseas Filipino worker na nakabase sa Israel dahil sa muling pagsiklab ng giyera ng Israel at grupong Hamas. Actually, kahapon ng mga 7 taon ng caregiver sa bansa, ang 30 anyo sa si Steve, natubong Umingan, Pangasinan. Rinig din umano ang putukan ng matataas na kalibre ng baril mula sa kanyang kinaroroonan sa Jerusalem. Habang kausap sa telepono ang kanyang kasintahan, nakarating dito. Biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng sirena, palatandaan na may putukan na naman ng baril. Usually kasi hindi nakakarating yung missile dito sa Jerusalem pero kahapon nag-start siya ng 7:39 AM. Tapos yung last na putok na parang yung missile na nakarating dito sa Jerusalem is around siguro mga magto-12 noon. Ang nakakatakot, kumakapit din sa dasalang OFW na si Dante, natubong Malasiki, Pangasinan. Umaasa siyang humupa ang tensyon sa bansa. Ang pinagdadasal namin na sana na hindi na lumawak yung mga terorista, yung sapot ng terorista. Pero sa ngayon naman ginagawa naman ng gobyerno ng Israel na sana na palayas lahat yung mga doon o hindi kaya makontrol. Sa statement ng Department of Migrant Workers, sinabing tuloy-tuloy ang close coordination nila sa Philippine Embassy sa Israel na nasa ilalim na ng State of War Alert para tutukan ang sitwasyon ng mga OFW. Nagpatupad na rin ang OWA at Department of Migrant Workers ng 24/7 Task Force Israel Desk para sa mga OFW na nangangailangan ng government assistance. Kinundi na naman ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang kaguluhan sa Israel. Sa isang pahayag, pinasisiguro ng Pangulo ang kaligtasan ng mga Pilipinong apektado sa kaguluhan. Russell Simorio, One North Central Luzon. Patay ang mag-asawa matapos na masunog ang 2 gusali sa Angeles City, Pampanga. Tutukan sa report.
Nilamon ng naglalagablab na apoy ang dalawang gusaling ito sa Plaridel Street, Angeles City, Pampanga. Inuupahan ng mga commercial at residential tenants ang dalawang gusali. Dahil sa laki ng apoy, patay ang mag-asawang sina Nicolas Mangune, 76 na taong gulang, at Aurora Mangune, 74 na taong gulang matapos matrap habang natutulog. Ayon sa BFP, asphyxiation ang sanhi ng pagkamatay ng mga biktima. Sa kasamang palad, yung dalawang fatalities natin, which is mag-asawa, sila yung owner ng structure na pinagmulan. Natutulog na rin yung dalawang matanda, and given na ang kasama lang nila is helper nila, medyo mahihirapan talagang i-assist. Sa investigasyon, nagsimula umano ang sunog nang mag-spark ang mga live wire sa lugar. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog na naapula matapos ang mahigit 4 na oras. According dun sa statement ng eyewitness natin, pagkagising niya, nakita na niya na nag-start na yung apoy dun sa portion ng gutter. And since gawa nga sa light materials yung dalawang structure, mabilis kumalat yung apoy. Sa tala ng BFP, aabot sa 5 million pesos ang halaga ng napinsala sa sunog. Jarek Pasiliao, 1 North Central Luzon. Dahil din sa pabago-bagong panahon, nagkakasakit na ang mga alagang hayop. Kaya tinututukan ngayon ng Municipal Veterinary Office ang pagtama ng upper respiratory infection sa ilang alagang aso sa Calasiao, Pangasinan. Sa monitoring ng tanggapan, umaabot pa raw sa 20 aso ang tinatama ng sakit sa loob lang ng 1 buwan. Kaya nagsagawa ng Veterinary Medical Mission sa Calasiao. Mahigit sa 500 alagang aso at pusa ang nabigyan ng anti-rabies vaccine at bitamina. Pagka ganitong panahon, maulan, lalong-lalo na yung mga stray dogs, sila po yung mga very prone sa mga sakit. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Kasabay ng ipinapatupad na traffic rerouting scheme, isinagawa sa Dagupan City ang clearing operation sa mga kalsada. Narito ang exclusive report. Bumper to bumper ang sitwasyon ng trapiko sa junction area dahil sa pinatutupad na one-way traffic scheme sa Arellano Street sa Dagupan City. Bunsod pa rin ito ng pagpapatuloy ng rehabilitasyon ng kalsada sa lugar. Nagsagawa ng clearing operations ang mga kawani ng Public Order and Safety Office at pulisya sa Pantal Road na nagsisilbing alternatibong ruta ng mga sasakyan palabas sa New De Venecia Highway. Ipinatanggal ang mga sagabal na halaman, basura at mga sasakyan sa gilid ng kalsada. Ang traffic kasi yan, try and error. Kung magandang kinalabasan itong gagawin, diretso. Kung error naman, babaguhin ulit. May plan B naman tayong Bagamat operation sita pa lang ang ginawa, posible namang magmulta ang mga hindi tatalima. Maraming nadaan dito. Ginagawa yung kalsada. Traffic sa ibang lugar. May ordinansa ang barangay, pwede ang barangay ang magtikit sa mga naka-double parking. Sa ngayon, sa New De Venecia Highway ang daan ng mga sasakyang biyaheng bunuan patungo at pabalik sa Arellano Street. Mas napapalayo kami, wala pa kaming masyadong pasayeros. Nararanasan naman ang peak ng traffic tuwing rush hour. Bukod sa traffic signages, may nakabantay naman ng mga miyembro ng POSO sa mga bottleneck areas ng kakalsadahan. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Samantala, ilang landowners na apektado sa konstruksyon ng bypass road sa Mangaldan, Pangasinan, hindi pa raw nababayaran ng DPWH. Isa pang exclusive mula naman kay Russell Simorio. Tuloy-tuloy ang konstruksyon ng bypass road sa Barangay Bantayan, Mangaldan, Pangasinan. Pero ilan sa mga landowner ang umaalma. Hindi pa raw kasi sila nababayaran ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa nasakop na lupa ng konstruksyon. Mahigit 2,000 square meters na lupa ni Mang Romulo ang nasakop ng proyekto. Ang sabi kasi ng DPWH na wala silang babayaran pag naka-pre-patent yung lupa mo. Sana kung meron silang maibigay, di maganda para ma-develop din namin itong yung natira sa amin. Mahigit 3,000 square meters na lang ang natira sa kanyang lupa na plano niyang i-develop. Milinaw na mga landowner na hindi sila tutol sa proyekto basta mabayaran sila ng tama
gaya ng naipangako sa kanila. Okay naman kasi napaganda yung at least maganda yung daanan at maganda yung lokasyon ng lupa kasi namin. Ayon sa DPWH, 50% na ang nabayarang landowners. May listahan din umano sila sa mga may-ari ng lupa na apektado ng proyekto. We start na kami mga 50%. The remaining 50%, kung pag nag-submit na sila ng mga requirements, ayun, mababayaran na sila. Hindi naman tayo pwedeng magbayad na kulang requirements. Hindi kami din ang kawawa. Kasama si Ron Alistair Tañedo, Russell Simorio, One North Central Luzon. Patay ang isang sundalo sa engkwentro ng mga militar at hinihinalang rebeldeng grupo sa Nueva Ecija. Nakatutok si Claire Lacanilaw. Nabalot ng pangamba ang mga residente ng Barangay San Fernando, Laur, Nueva Ecija matapos ang nangyaring engkwentro sa pagitan ng militar at umano'y rebeldeng grupo sa lugar. Kwento ng mga residente, tumagal ng mahigit kalahating oras ang palitan ng putok at pagsabog sa kabundukang bahagi ng barangay. Ang epekto po nung putukan, hindi naman po familiar yung mga kabarangay ko. Nung nakarinig po ng putukan, nagsibabaan po sa highway, napunta po sa bahay. Mga nag-iyakan po, mga dala yung mga anak nila. Agad na sumailalim sa debriefing ang mga residente. Itinanggi naman ng Barangay Council ang impormasyon kaugnay sa mga bangkay na dinala umano sa loob ng gymnasium ng barangay. Wala rin umanong katotohanan na aabot sa 11 ang nasawi. Ayon naman sa Philippine Army 7th Infantry Division, nasawi sa engkwentro ang isang sundalo mula sa 84th Infantry Battalion na si First Class Sheriff Nelson Casayuran, 27 anyos, matapos samaan ng bala sa engkwentro. Ayon sa Philippine Army 7th Infantry Division, bago ang engkwentro, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang concerned citizen kaugnay umano sa pangaharas na aabot sa 10 katao sa mga residente sa barangay. Pinaigting naman ang seguridad sa lugar para sa kaligtasan ng mga residente. Nagbigay ng information yung barangay. So, ayun, na-pinpoint naman yung kaagad yung location ng kalaban. Yun nga lang, nagkaroon ng firefight. So, meron tayong isa na sundalo na na-wounded. Panawagan ng otoridad na huwag basta-basta magpapaniwala sa mga kumakalat na maling impormasyon sa social media. Pansamantalang sinuspindi naman ang klase sa lahat ng antas sa bayan ng Laur, Nueva Ecija. So maraming kababayan namin na pupunta doon. Sa ngayon, pinaabisuhan ko na yung mga tao na wala mo nang pupunta doon sa malapit na tourist spot. Claire Lacanilaw, One North Central Luzon. Mahigit 2 buwan ng tigil operasyon ang musical dancing fountain ng Ilocos Sur. Alamin kung bakit sa report ni Ivy Hernando. Buwan ng Hulyo pagkatapos ng bagyong Egay, nang i-anunsyo ng Ilocos Sur Provincial Government ang temporaryong pagsasara ng Ilocos Sur Musical Dancing Fountain sa Plaza Salcedo ng Vigan City. Higit 2 buwan ng tigil operasyon ng musical dancing fountain. Sayang. Sayang kasi hindi namin napapanood eh. Kasi first time talaga namin umakyat dito. Unfortunately, so sad na hindi namin makikita, no? Kasi may mga reasons tayo. Ayon sa Provincial Tourism Office, kinailangan itong isara pagkatapos ng bagyo dahil posibleng mag-overflow ang naipong tubig ulan at upang malinisan. Nakitaan rin po kasi natin ng mga residue at saka meron rin mga leaves na pumunta doon sa ilalim. Ito po yung mga naka-harm doon sa ating facility. Ang tigil operasyon, sinamantala raw para sa renovation ng pasilidad kung saan makikita ang buong system na nagpapagana sa fountain. Ni-improve rin yung ating comfort room na pwedeng magsilbi sa mga turista na pupunta dito sa ating probinsya. Target na mabuksan sa publiko ang musical dancing fountain sa Disyembre bago magpasko. Ivy Hernando, One North Central Luzon. Samantala, food security isinusulong ng ilang grupo sa pagsasagawa ng tree planting activity sa Pampanga. Sundan sa report. Tagaktakma ng pawis dahil sa init. Walang sinayang na panahon ng iba't ibang grupo para sa tree planting activity sa Barangay Suklaban, Mexico, Pampanga. Sa 12 ektaryang agricultural farm, isinagawa ang aktibidad. Dito makikita ang malalawak na taniman ng atsuete na isang kilalang pampalasa. May mga tanim din na bayabas na Taiwanese variety. Mabilis daw itong lumaki at mamunga.
Yung mga crops na may mga industrial needs and where konti yung supply dito sa local market. Planong maging model nursery ang naturang agricultural farm para sa mga highly marketable crops na in demand sa mga food manufacturer sa bansa. Isinusulong ng mga nag-organisa ng aktibidad ang food security at sustainability. Lumahok din sa aktibidad ang ilang dayuhan gaya ni na Huben at Hang Trang. Malaki raw ang natutunan nila sa paraan ng pagtatanim ng mga Pinoy. When we water, we avoid to water in the afternoon because it will lose too much water and it's not better for the plants. Malalawak ang taniman sa bansa. Kailangan lamang umano ng sapat na suporta sa mga magsasaka. Kasama si Ron Alistair Tañedo, Russell Simorio, One North Central Luzon. Mapua Cardinals na naig kontra EAC Generals sa pagpapatuloy ng NCAA Season 99. Tunghayan sa report. Sa Game 1 ng NCAA Season 99, nanaig ang Mapua Cardinals laban sa EAC Generals kahit pa lamang ang Generals sa first half 40-35. Pisikal ang bakbakan sa court, binuhat ni Allen Liwag ang EAC sa kanyang 22 points pero hindi ito sapat dahil kumapit ang Mapua kay Paulo Hernandez sa mga clutch plays nito sa dulo para magwagi ang Cardinals 73-69. Sa Game 2, mailap pa rin ang panalo sa defending champion na Letran Knights matapos pataubin ng Arellano Chiefs. Dahil yan sa fearless drive ni Felix Villarente, may sumabit pa. Bago yan, pumukol pa siya ng 3. Natapos ang game 87-80. Sa Game 3, wala pa ring talo ang LTO Pirates nang talunin ang San Beda Red Lions dahil pa rin sa finisher move ni Enoch Valdez. Pinangunahan niya ang Pirates sa score na 67-62 para sa kanilang 6 straight wins. Abangan sa Martes, 2 p.m. JRU Heavy Bombers kontra sa San Beda Stags sa Game 1 at Game 2, Benil Blazers laban sa Perpetual Altas 4 p.m. live sa JTV. Rizuniga, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sa CCTV footage na ito, makikita sa bahagi ng Barangay Ayusan Sur, Vigan City, ang biktimang si Larry Montibon Igot, 58 anyos, kasama ang kanyang anak-anakan na nag-aabang ng tricycle nang biglang pagbabarilin ng mga sospek na nakasakay sa motorsiklo. Dead on the spot ang biktima dahil sa tinamong 4 na tama ng bala ng baril sa bahagi ng dibdib. Ayon sa pulisya, tubong Caloocan City ang biktima na may kinakaharap na kasong theft pero pansamantalang nakalaya matapos magpiyansa. Tuloy naman ang investigasyon ng otoridad sa pagkakakilanlan ng gunman. Dinidetermine natin lahat ng anggulo according dun sa record natin and dun sa investigation na kinakandak natin. May previous case ito na kinakaharap. Pagbabantay sa mga border ng Ilocos Norte, hinigpitan ng otoridad kaugnay ng kampanya kontra sa ASF. May ulat si Gab De Luna. Nakaalerto ang mga otoridad sa pagbabantay sa mga border sa Badok, Ilocos Norte. Kaugnay ito ng pinaigting na kampanya kontra African Swine Fever sa probinsya ng Ilocos Norte na nasa green zone at ikinokonsiderang ASF-free. Ngayong taon, nasa kabuuang 50 biik na ang nakumpiska dahil sa pinaigting na border checkpoint. Ay tinas kami to strengthen the border control. At ang karamihan naman pagkokonti lang, pinapabalik doon sa point of origin. Hinihikayat naman ng Provincial Veterinary Office ang mga hog racer na kumuha ng insurance para sa mga alagang baboy. Maaaring magtungo ang mga hog racer sa munisipyo. Ti control iti ASF ket mangrugi ka dagiti hog racers. Pero marami pa rin matitigas ang ulo na ayaw na hindi lumalapit sa gobyerno, lalo na sa munisipyo na hindi nagpapa-insure. No, sulit met DJ assistance nga makadanon kinya tayo. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna,
1 North Central Luzon. Sa ibang balita, 11 pares ng mga lolo at lola sabay-sabay na nag-renew ng wedding vows sa Dagupan City. Tunghayan sa report. Sing-init ng panahon ang ipinakitang init ng pagmamahalan ng 11 pares ng lolo at lola na sabay-sabay nag-renew ng wedding vows sa Dagupan City. Pinaka-inabangan ang paghalik ng groom sa bride. Bahagi ito ng pagdiriwang ng Filipino Elderly Week. Kabilang sa mga ikinasal sina Lolo Eduardo at Lola Magdalena na halos 60 taon nang nagsasama at nabiyayaan ng 10 anak. Una silang ikinasal noong 1964. Mahal na mahal din. Siyempre, siya ang kapalaran di mahalin. Kwento ni Lolo Eduardo, 1961 ang ligawan niya si Lola Magdalena. Umabot daw ng 3 taon ang ligawan hanggang sa napasagot niya si Lola Magdalena. Ibinahagi rin nila ang ilang tips para tumagal sa relasyon. Sikreto namin, sir, maganda ng pagsasama namin. Hindi kami nag-aaway, kunting diferensya, nagpapasensyaan kami. Kaya sa katagalan namin, sir, nagkaanak kami ng 10. Si Lolo Eduardo at Lola Magdalena raw ang patunay na wala sa estado ng buhay ang true love. Ang motto nila, mag-aaway pero hindi maghihiwalay. Kasama si Ron Alistair Tañedo, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Pinawi ng PNP ang banta ng Communist Terrorist Group sa Cordillera para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections 2023. Ang detalye sa report ni Russell Simorio. Tiniyak ng Police Regional Office Cordillera na walang banta ng Communist Terrorist Group sa rehiyon sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon sa Procor, wala pang naitatalang election-related incident mula nang magsimula ang election period. Bagamat may 14 na barangay na kabilang sa yellow zone, ibig sabihin may history ng election-related violence sa mga lugar. Lalo pang pinalakas ang presensya ng pulis at militar sa mga lugar upang maging payapa ang BSKE 2023. Kung dati-dati meron tayong nailagay sa red category, ngayon wala na at naging yellow. Ito nang is dahil may mga record ito na election-related incidents for the previous elections. All other barangays are declared as green. Kompleto na ang mahigit 32,000 na guro na magsisilbing electoral board sa probinsya ng Pangasinan. Ayon sa COMELEC, na-reshuffle ang ilang guro na may kaanak na kandidato at na-assign sila sa ibang polling precincts. Lipat na ng mga yan. At alam din natin mga teacher sa election potential. Mostly lipat na kung gawin yung training nila. By municipality kasi ang training yan eh. Sa October 14 at 15, sasailalim sa final briefing ang mga magsisilbing electoral board. Of course, we are expecting 100% attendance and participation ng mga ating teachers na magsaserve as barangay and SK elections. Ang heart and soul ng briefing natin is kung paano ba nila i-count yung isang boto. Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, White Christmas sa Pilipinas, tampok sa isang Christmas village sa Pampanga. Ating dayuhin sa report ni Jasmine Gabriel Galban. White Christmas sa Pilipinas na may nagliliwanag na Christmas lights. Yan ang wonders of winters na tampok sa isang Christmas village sa San Fernando, Pampanga. Sa halagang 50 pesos para ka nang bumisita sa North Pole. Matutupad na ang wish mong makipag-selfie kay Santa at ma-enjoy ang artificial snow. I love the snow! Pagsapit ng dilim, ang trademark na Giant Christmas Castle ang magpapaliwanag sa paligid, makipag-bonding sa fantasy characters at Disney princesses. Parang Disneyland! Happy yung mga bata! Happy yung mga bata! Di lang suwak sa mga bagets, pati na rin sa mga foreigner. What you've got here is really great for a normal town, a
And 50 pesos admission, it's really great. A lot of stuff to see. Di ka magugutom sa pamamasyal dahil nagkalat ang mga food stall. Kulang-kulang sa 1 milyong Christmas lights ang ikinalat sa buong Christmas Village. Mga hundreds of thousands of lights o baka umabot pa tayo ng million kasi magdaragdag pa rin tayo dito. Gusto nating mag-iwan ng legasiya, dahil nga tayo ay tinagurian na Christmas capital ng Pilipinas. Bukas ang Christmas Village alas 5 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi araw-araw. Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Mga kapuso, 77 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.